Meron lang po akong tips para sa lahat na mga kaibigan ko, lahat na mga followers ko, lahat na mga nakarinig sa aking munting mga mensahe sa oras na ito. Ang tips ko na ibigay sa ating lahat, kasama na ako riyan, na una sa lahat, bago tayo magsisi, kailangan maunawaan natin ano kahalaga ang bagong pangalan na nakasulat sa Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 12. Gusto ng Panginoon na ang lahat ng mga tao sa buong mundo, sa buong sanlibutan, na kailangan una sa lahat, tayo ay magtagumpay. Gusto naman natin magtagumpay tayo. Hindi lang tayo ang gusto na magiging magtagumpay, kundi mismo ang Panginoong Diyos pala. Gusto din niya na tayo ay magtagumpay para masusulatan tayo sa pinaka-importanting bagay para tayo ay tanggap sa pinakahamon sa buhay. Yan ang pinaka-una, importante sa bawat isa sa atin. Pangalawa, kapag ikaw ay pasado sa bilang pagtagumpay, gagawin kang haligi. Mahalaga yun para sa inyo. Mahalaga yun para sa pangkalahatan ng mga tao. Mahalaga yun para sa atin. Kasama na ako riyan. Na isa tayong lahat na makabilang na nakasulat sa templo ng Panginoong Diyos na tagapagligtas. Wala namang pinipili ang Panginoon. Lahat ng mga tao kasi ang mga tao ang pinaka-importante sa Kanya. Hindi kasali diyan yung mga hayop. Lahat ng mga tao ang pinaka-importante sa Panginoong Diyos. Mayaman ka man, mapobre ka man, o ano ka, ikaw ay disabled, talagang kailangan ka ng ating Panginoon. Tagapagligtas. Dakilang tagapagligtas. Pangatlo, malaman mo ngayon ang pangalan ng Diyos sa mga Diyos. Yun yung tinatawag na King of Kings, Lord of Lords. No? Pangapat, malalaman mo ngayon ang pinakalunsod ng dakilang Diyos, ang bagong Jerusalem na bumaba buhat sa langit mula sa dakilang Diyos. Importante yan sa bawat isa sa atin. Yun yung pang-apat. At tayong lahat ngayon ay kailangan ng Panginoong Diyos na tayo ay makasali kung maari. Kasi wala naman talagang itakwil sa ating Panginoong Diyos, kundi tayong lahat welcome sa kaharian ng Panginoong Diyos, sa dwelling place ng ating Panginoon. Panglima, malalaman natin ngayon, kasama ako riyan, ang sariling bagong pangalan ng Jesus Emmanuel na tagapagligtas. Ito, tips lang po para sa ating lahat, para tayo ay hindi magsisisi sa huling mga panahon. Importante ang bagong pangalan ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas, lalong-lalo na sa ating kapanahonan na yon, na talagang mayroon ng mga signs of the time sa ating Panginoon Diyos na nagpahiwatig na malapit na siya bumaba sa mundong ibabaw para pag-redeem sa lahat ng mga tao na nananiwala at sumunod sa Kanya, kumikilala sa Kanya, at sumunod sa Kanyang mga kautusan. Ang pinakalisod na makuha natin dyan, mula sa una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, ang pinakalisod natin diyan ngayon, mga kaibigan, ako sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, ay makita natin yan sa Josue, Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 8. Tudling 9.
na sabi niya, kailangan natin tuklasin, kailangan natin i-explore, kailangan natin na bulay-bulayin palagi ang salita ng Panginoong Diyos, araw at gabi. Bakit ganun? Dahil pinaka-importante ang salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang salita ng Panginoong Diyos ay yan ang makapaligtas sa ating kaluluwa. Kaya importante ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, sa Efeso Kapitulo 6, versikulo 10, tudling 13, kailangan natin dalhin, kailangan natin isakbit palagi, bitbitin ang salita ng Panginoon Diyos, ang Bible. Hindi dapat natin yan kalimutan. Lagi natin binibitbit yan. Kasi importante yan sa ating kaluluwa ngayon, sa ating pagkatao ngayon. Kasi panahon na ikaw ay andyan sa kalungkutan, andyan ka sa pagkapagod, andyan ka sa problema, buklat ka lang sa Bible mo at magbasa ka sa mga salita ng Panginoon, mga promises sa Panginoong Diyos, mawawala yung mga problema mo. Makumport, mga minamahal kong mga kapatid. At sa Galatia, Kapitulo 6, versikulo 17, ugaliing nakalimbag palagi sa ating katawan ang Bible. Ibig sabihin, isasakbit natin ang Bible. May bag ka siguro, ilagay mo yung Bible dun sa bag mo at i-sling mo yan, isakbit mo yan, para sa panahon ng mga kailangan mong buklatin ang Bible mo kasi yan ang pinaka-importante sa atin bilang tao na naniniwala sa ating Panginoong Diyos, naniniwala sa ating dakilang tagapagligtas na siya ang makapaligtas sa ating buhay, mga minamahal kong mga kapatid. Kung balikan natin ang Joshua Kapitulo 1, versikulo 7, sabi niya, ang aklat na ito ng nakasulatan ay huwag aalisin sa inyong bibig. Ibig sabihin, lagi yan natin binubulay-bulay. Kundi ito ay inyong pagbulay-bulayan araw at gabi. Importante yan. Araw at gabi. Kailangan natin yan, babasahin ang salita ng Panginoong Diyos diyan sa Bible. Mga kaibigan ko, yan lang po ang aking tips sa bawat isa sa atin dahil alam naman natin ang panahon ngayon ay talagang may palatandaan na ang Panginoong Diyos ay malapit na siya magwawakas. Kaya bago siya magwawakas, handa tayo palagi. Imagine, may mga bagyo nang dumaan. Pag makarating ang bagyo ay talagang maraming mawawala, no? Sa mabubura sa mundo. At may mga lindol, mga ganon, mga sunog, ganon. At maraming mga calamities na dumaan sa ating mundo. Kaya importante tayo ay ligtas. Maraming mga promises ang Panginoong Diyos diyan na kailangan tayo lagi mananalig sa Kanya. Kailangan natin ibigay ang ating sarili sa ating Panginoon Diyos na para tayo ay magiging ligtas. Maraming salamat po sa tips na ito. Sana mayroon tayong makukuha na mga lesson palagi. Ingatan tayo sa ating Panginoong Diyos. Thank you.